Yan mga boss, ito na yung next update. Pinagabi ko na ulit kasi medyo maraming ginagawa. Ang dami na nung railings na nakababa, nakikita ko. Paggabi, madaling araw pala kanina, nakita ko na nasa 5 na yung nakababa sa kanya eh. Yan, ito ngayon nandito sa 2, 3. Yung iba nandun parang sumusunod pa rin sa kanya. So, yan yung pinaka-setup niya. Yan mga boss, ito na yung update nung yung kagabi about dito sa Verti Mail. Ito na yung setup niya. Nalagay na natin lahat ng mga kailangang ilagay. Hide sa maliliit, mga laba rings na rin. Guppy grass, dinagdagan ko na. Tapos, ang dami ko na nakitang bumaba sa kanya kaninang madaling araw. Nasa 5 na yung nakita ko eh. Yan. Anyan lang din, sumusunod-sunod lang din sa kanya. Merong mga nandiyan sa gilid-gilid. So ngayon ipapagpag na natin siya, pero hindi yung literal na pagpag. Hayaan natin siya yung pumitik mag-isa para maglaglagan yung mga kriling sa kanya. Kasi papasin ko nakatagalid siya lagi, so parang hinahayaan niya ng bumaba yung mga kriling siya sa kanya. Tapos lagi niya nang ginagalaw-galaw para maghiwalayan na sa kanya. So yan, videoan natin, try natin videoan may pagpag ng maayos. Try natin ito muna. Ingat lang. Wala na halos oh. Nagbabaan na halos lahat pala. Ayun. Ganun. Nagbabaan na pala halos sa kanya. Lahat. Ayan. Wala na halos. Wala na nga. Ay, mayroon pa. Ano ba ba? Mayroon pa, parang 2 piraso. Ayun, nalaglag na. Mayroon pa? Wala na. Wala na. So, naglaglaga na pala halos lahat sa kanya ng kusa. Ano lang yun, 5 weeks and 1 day. Nalaglag na sa kanya lahat kusa. So, ibig sabihin, nandiyan na yan, kalat na lahat. Kanyang tago na. Tama, wala na, di ba? Wala na. Wala na, malinis na siya. So, 5 weeks and 1 day, nagbaba na lahat ng pusa. Dapat kasi kaninang madaling araw ipapagpag na natin. Alangin na yan ko muna kasi parang 5 pa lang yung nakita ko. Inabot ko muna ulit ng gabi para medyo active na sila. Hindi na may stress ang gusto. So yan, wala na. Okay, baba na lahat. So, nabalik na natin siya sa taas pero acclimate muna natin ng konti. Kasi syempre iba na yung quality ng tubig sa taas kasi may filtration yun. Tapos dito ay parang sponge filter lang. So, mag-limit ulit tayo. Natin basta iba. Set up ko lang yun ha. Pero sa inyo, depende naman siguro kung paano yung set up niya. Pero ako, mag-limit ko siya ulit sa taas. Yan. Naklimita siya ulit. Ang dami kangkong. So yun yung nakita ko. Kangkong na fresh pa. Namalengke kami kanina. So, diyan na siya ulit. Naklimit lang ulit.
Mga 15 to 20 minutes. Sisilipin natin ngayon yung mga railings niya kung saan na nagsipuntahan. Tignan natin kung meron tayong masisipat dito na railings niya. Ang bilis, nagulat ako kasi kaya pala siguro siya patagilid ng tagilid nung madaling araw. Hinahaya niya nang kumawala yung mga railings niya. Kasi parang tumatagilid siya tapos ginagalaw-galaw niya yung pinaka mga paa niya. Parang inikahit niya nang magbabaan na yung mga railings niya. So, sabihin nandiyan na yan. Mahirap pa makita kasi sobrang liliit pa. Tingnan natin kung paano natin makikita yung iba. May height pa naman na. So, tsambahan na lang yan kung makakita tayo. Medyo naging malabo yung tubig kasi ginalaw natin, nalis natin yung height ng nanay nila. Ayan, nakikita tayo paunti-unti. Siguro ngayon sa mga susunod na araw wala pa to hanggang mag 1 week. Nakikita natin sila pag nag 2 weeks na. So, pag nag 2 weeks na, lipat natin sila sa grow out natin. Dito ang grow out natin 50 gallons tsaka yung styro na yan. Lalagyan ko na ng tubig. So siguro pag marami-rami to, hatiin natin, hati doon para hindi masyadong magkabulihan kasi limited space lang tayo, wala tayong pan. Kung ano lang yung meron, yun lang ang ginagamit natin. So yan, expect natin wala pa tayo masyadong makikita dito. So di tuloy na tuloy yung magiging experiment natin na itong female dito is ipapagpag natin tapos dito ay hayaan natin mahulog kusa. Ngayon nabaliktad yung nangyari, dito yung nahulog yung kusa, dito na lang ipapagpag natin para matuloy pa rin yung ating munting experiment. Yan. So yan, hayaan na muna natin siguro to dahil wala ko halos makita. Ayan, unti-unti lang dahil sobrang liit talaga nila. Ayan, sobrang liliit, hanggang wala ka halos makikita. Ayan, ayan, wala halos makita. Ayun, lalangoy-langoy na. Tapos medyo ganyan pa yung ilalim natin, nagalaw. So check natin, nandyan yan kung saan nakakalat. Meron na dyan sa kanilang munting kondo-kondo na katago na. Yan, tulad nga nung sa ibang napapanood ko rin na video na sa unang first week ay halos wala kang makikita. So hindi mo expected na ang dami pala nila dyan. So yan, sana ganoon din mga after first to second week ay may mga makikita tayo nagagalawan dyan. Kasi ngayon hindi natin pa may enjoy dahil sobrang liliit pa talaga nila. Yan, ganyan pa. Yan, ito nakatihaya, nagmumolto, ano naman. Yan. So yan, siguro bukas na ako magpapakain. Kasi nakikita ko naman yung iba dyan is kinakain yung, ayan, yung mga nadurog na dahon ng talisay. Yan. So
Yun lang muna. Ayun, merong magkakasama. Magkakumpol pa. Ayun. Kung ginagawa niya, kung nag-aaway o kung naman. Sa dalawa, parang nag-aaway nga. Yung mga mabata pa, ganyan palang kalilit ay bubulihan agad. Kaya bukas ako magsisimula magpakain ng PO. Buti may PO1 ako dyan. Mas maliliit kasi yun compared sa PO2. So kasi syempre kita nyo naman sobrang liliit nila. Ganun lang muna, hindi ko muna sila dyan, wala na muna akong gagalawin kasi baka madaganan nung mga kung ano pang lalagay ko dyan. Yan, siguro dadagdag ko konting lava rocks pa banda dito, ay lava rings banda dyan, dagdag hides lang, siguro mga 5 pa or 10. Yan, yun lang. So yun lang muna yung video natin mga boss. After a week update ako dito tungkol dito sa mga krillings natin dito. So yun, salamat sa mga nanonood. Next video ulit tayo mga boss. Yun na yung next video natin, update na dito. So pwede na natin alisin to. Palitan na natin ng September 9 ang first day nila. September 9 ang pinaka naging date of birth or date of release nila sa kanilang mother crayfish. So yun, salamat mga boss. Yeah, next video ulit tayo. Papakain lang ako dito sa taas.